4:30 ng hapon. Papunta kami ngayon ng Batangas ni Boy Gutom. Hello, Boy Gutom. Busy. Wala, road trip lang kami kung saan kami abutan mamaya. Punta kami. Plano namin mag-camping. May dala kaming mga gamit. Pero siguro tomorrow pa yun kasi hapon na ngayon. Darating kami ng Batangas baka gabi na. So, ayan guys. Andito na kami sa SLEX. Medyo traffic lang. Ayan. Tapos si Boy Gutom. Ayan. Buti hindi tinotoyo sa traffic. So yan, tuloy-tuloy lang tayo. Dumaan kami ng McDo kasi gutom na si Boy Gutom. Parang ano na namin to, early dinner na din kasi hapon na. Ayan oh, busog na naman si Boy Gutom. So ayan, tuloy-tuloy tayo guys. So ayan, ano tuloy tayo, SLEX. Tapos yan, ginabi na kami. Nandito na kami sa Ibaan exit. Medyo madilim na. So yan, nag-stop over kami dito sa papuntang Laia na to. Sa bayan ng San Juan. Nag-stop over kami dito sa palengke. May night market. Nakakita kami ng balot. Ayan, kumain kami. Sarap. Sarap ng ano dito. Ihaw-ihaw. Ayan, si Boy Gutom. Oh, solve na solve sa balot. Pang palakas ng tuhod. So, ayan. Sarap ng balot dito, guys. Nilagyan pa niya ng suka. Yan. Tapos, sabi ko wag kainin yung matigas kasi baka mabulunan. Delikado yon. Oo, bawal. Ayan, pati nakakaaga ng kumain ng balot. Si Boy Gutom. Yan, syempre ako, nag-try din ako ng balot kasi paborito ko yan. So, ayan guys, tingnan nyo oh. Ayan, ihaw-ihaw kasi to yung nasa likod ko. Sila yung may-ari ng ihaw-ihaw. Grabe, ang sarap ng balot dito. Tikman natin. Yan, pag nagbibiyahe, dapat nag-i-stop over din para hindi masyadong pagod at nare-relax. Yan, meron silang isaw. Ayan, naubos ko na nga eh. Ang sarap kasi. Yan, lagyan natin ng asin. Sabay higop ng sabaw. Sarap. So, ayan guys, kami ginabi na. So, naghanap na lang kami ng check-in nandito sa bayan ng San Juan. At dito kami nakarating sa San Juan Suites. Ayan, medyo okay naman yung room. Malamig ang aircon. Meron ding TV. Medyo malinis naman siya. Presko din. Dito muna kami magpapalipas ng gabi. Kasi kami ay napagod na. Yan. So, ayan, umaga na. Kami ay pupunta na. Nag-freshen up na kami sa pinag-stayan namin. At kami gumayak na papunta kay Kuya Oliver's Gotohan. Doon namin plano mag-breakfast. Malapit lang siya sa bayan ng San Juan. Ang way daw niya ay papunta ng Laia. So, ayan. Tara guys. Punta tayo kay Kuya Oliver's Gotohan. Yan, medyo mainit oh, tirik na tirik ang araw. Pero maaga pa yan, 6:45 lang ng umaga yan. Pero mainit na siya sa Batangas. So ayan oh, tingnan nyo yung sikat ng araw, tumatama sa mukha ko, nakakasilaw. Pero umagang umaga na siya talaga. Good morning na good morning na. So tara, puntahan natin si Kuya Oliver's Gotohan. Ayan, nakita na namin yung kanto, nalilikuan, papunta kay Kuya Oliver's Gotohan. So, ayan yung papasok sa kanila na maliit lang siyang kanto. Pero malapad naman. So, nagtanong kami dito sa tindahan. Ang sabi sa amin, malapit na daw kami. Sa may dulo, kakaliwa lang kami. So, ayan. Tara guys, puntahan natin. Madali lang hanapin at dahil kilalang kilala na si Kuya Oliver's Gotohan dito sa Laia.
So, ayan, pumarada na kami. At kung makikita nyo, napakaraming motor at sasakyan at mga tao dito. Akala mo mayroong piyestahan. Pero actually, lahat sila ay nakapila at nag-aabang na mag-opening ang Kuya Oliver's Gotohan. 7 AM pa sila nagpapakain. Pero 6 AM pa lang, napakarami na daw tao dito at pumipila na. So, isa tayo sa mga pipila. Ayan na, may mga luto na. Wow! O, diba, ang sarap ng mga goto dito. Mamaya, matitikman natin yan. Ayan, si Boy gutom. Gutom na. Nakaabang na. Yan, puntahan natin si Kuya Oliver. Sa yung busy-busy siya nagluluto. Tignan natin. Ayan, o, ayan, ganyan nila pine-prepare yung goto. Yan. Ayun si Kuya Oliver, siya yan. Yung naka-black ng ano, yan. Yung sumasandok ng maraming sili. Ayan, si Kuya Oliver, na-meet natin in person habang nagluluto ng sabaw ng goto. Ayan, say hello Kuya Oliver naman dyan. Ayan, nag-say hello siya. Binabati niya yung mga taga-Imus Cavite. Pumasyal na rin daw kayo doon. So, ayan, ganyan nila niluluto ang goto. Inuunang lutuin ang karne, pinapalambot muna, tapos hinuhuli nila ang sabaw. Napakaraming sili, pero medyo mamantika lang ng konti. Basta make sure na may dala kayong gamot sa cholesterol pag tinikman nyo ito. Ayan, ang dami. Oh, ilang kalderong sabaw ang niluluto nila. Kasi only sabaw dito. So, ayan guys, tingnan nyo. Oh, lahat nakaabang sa niluluto ni Kuya Oliver. Ayan si Boy gutom, hawak ang aming number 41. So ayan, nire-ready na unti-unti ang mga pagkain. Ito po'y nagkakahalaga ng 150, may 200, ito 1,000 to. Ito tinatawag nilang dinosaur. Yan, 1,000 yan. Ayan si Kuya Oliver, panoorin nyo habang ini-slice yung pinalambot na karne ng baka. Yan, tingnan nyo, busy si Kuya Oliver. Papakita niya kung paano tadtarin o hiwain yung ating mga goto bago lagyan ng sabaw. O, diba? Ayan na, isi-serve na. Yan yung overload, 500 siya. So, ayan, naka-ready na kami. Yan ang in-order namin, yung tag 500. Ang tawag dyan ay overload or anak daw yan ng dinosaur. Meron din siyang chili chimwang kung tawagin. Chili bawang na napakasarap. Tapos may sawsawang kalamansi at patis. Ayan, tinikman ko na din. Napakasarap. Lalo na nung sabaw. Yan, tikman natin yung karne. Ang nakuha ko ay tuwalya. Ayan, sakto lang naman yung lambot. Hindi masyadong malambot na malambot. Pero sakto lang. Ayan. Nilagyan ko ng patis. At ayan yung chimwang nila. O, napakasarap yan sa kanin. Yan. Ayun, at tinikman ko na nga. Wow, napakasarap. Diba? Oo, sobrang sarap. Tikman ninyo guys, pasyalan nyo ang lugar na ito dito sa Laia. So ayan, tapos na akong kumain pero si Boy gutom kumakain pa rin. Ayan, sarap daw ng goto. Oh, ayaw pa tumigil. Sulit na sulit ang 500 pesos dito na goto kay Kuya Oliver. So, ayan, pwede nyo papakin yung karne kasi napakalambot. Sobrang sarap. Kaya pala binabalik-balikan to at pinipilihan ng mga tao. Maaga pa lang. Kailangan pag pumunta kayo dito, maaga. Kami pumunta dito 6 AM. 6:45. Yan. Nakakain kami ay 8 o'clock na. 1 oras din kami naghintay bago kami makakain. Ayan, ang daming tao sa likod namin, oh. Yan, by number dito. So, pupunta ka ng maaga, pwedeng kumuha ka ng number mo para mauna ka na din. Kung taga Batangas ka lang.
Pero kung dayo ka, make sure na maaga kayong pupunta para hindi kayo maghintay ng napakatagal. Oh, ayaw pang tumigil ng kakakain ni Boy Gutom. So, ayan guys. Tapos na kaming kumain. So, ayan. Papunta na kami ng Batangas sa may Lubo. Sa Lubo kami pupunta. Kasi doon kami mag-camping. Pinag-usapan namin dyan yung sarap ng goto. Actually, yung sabaw niya masarap. Hindi mo siya maintindihan kung nilaga ba siya o sinigang. Basta may aftertaste siya na sobrang suwabe. Iba yung lasa. Sabi ni Boy Gutom, baka daw may bertud. So, ayan, nandito na kami sa Municipal Tourism Reception Area. Lahat po ng pumupunta ng Palaiya ay nagbabayad dito ng 20 pesos. Ay, 30 pesos yata. So, hindi ka pwedeng pumunta dito nang hindi ka magbabayad ng environmental fee. So, dalawa yung binayaran namin. Pero hindi na kami sa Laiya magka-camping. May nagturo sa amin na maganda daw sa Lubo. So, diretso kami ng Lubo, Batangas ni Boy Gutom. So, yan, nakakain na kami ng almusal. Busog na busog kami dyan. So, yan, tuloy-tuloy na tayo guys, papuntang Lubo. Ayan ang daan, dinaanan namin. May tulay, ang ganda. So, tuloy-tuloy lang tayo, papunta ng Lubo, Batangas. Ayan, pagdating dito, mayroong siyang rough road pala. Medyo pababa siya, ingat-ingat lang. Medyo mabagal ng takbo namin kasi pababa siya, tapos rough road yung daan. Marami pang rough road dito na nadaanan din kami. So, ayan, may nadaanan din kaming beach resort. Pero hindi siya camping site eh. So, tuloy-tuloy pa kami dyan ni Boy Gutom. Sabi sa amin ng teller, basta tuloy-tuloy lang daw kami. Marami kaming madadaanan na camping site. Pero, may sinabi sila na mas maganda nga daw yung Lucky 5M Resort. So, ayan, ito ulit. Tumaan na naman kami dito na parang binagyo. Pero okay naman siya. Patag naman yung daan. Sa una lang, parang hindi ka dadaan. So, ayan, tuloy-tuloy lang kami. Yan, dire-diretso lang. So, sa dulo niyan, may magandang island siguro kasi pangit yung dinaanan nating una. Diba sabi nga, pag pangit yung dadaanan, may maganda yan dyan sa dulo. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ito, medyo may camping site na dito sa kaliwa. Pero hindi kami dyan pupunta kasi highly recommended nila ang Lucky 5M. So, doon na kami pupunta para sigurado. Medyo malayo-layo pa ng konti. Yung lahat ng nasa gilid na yan, tsaka sa kanan, puro camping site na to. Sunod-sunod na yan. Na nadaanan namin. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa makikita mo naman yung Lucky 5M dyan. Dire-diretso lang. So, ayan, nandito na kami sa tabing dagat. Ganda ng dagat nila, ang linis, oh. Si Boy Gutom dyan, nagsiset up na yan ng tent. Ako, nag-video pa ako ng dagat. Ayan. Ayun, may isang bangka doon. So, ayan si Boy Gutom na set up na niya yung tent. Madali lang i-set up yung tent namin kasi ano lang siya, tinatayo lang. So, tutulong na rin akong mag-ayos para mabilis kaming matapos. Dahil magluluto pa ako ng aming dinner para mamaya wala na akong gagawin. Pwede nang mag-swimming. So, yan, tuloy-tuloy lang. Bisi-bisihan kami ni Boy Gutom dyan. Set up lang. Naglagay kami ng tabing para hindi masyadong mainit. Mainit kasi sa side na to para pag nagluto hindi masyadong mahangin. Yan. Mabilis lang naman mag-set up. Basta kumpleto ng gamit. Yan, matatapos din yan hanggang mamaya. Tuloy-tuloy lang kami. So, nag-enjoy naman kami pareho kasi para lang kami nagbabahay-bahayan dyan dalawa. Masaya din guys. Try nyo din. Pagka hindi na kayo masyadong busy, may oras kayo sa isa't isa, try nyo. Masaya din siya. So, yan. Di pa kami tapos dyan. Itatali pa ni Boy Gutom yung ibang dulo kasi baka tangay ng hangin mamaya pag lumakas na naman yung hangin. Mahangin kasi sa tabing dagat. Yun ang sabi sa amin dito. So, kailangan medyo mahigpit ang tali. Yung bang gamit, inaayos ko na para magre-ready na ako kasi magluluto ako mamaya.
namalengke na ako dumaan na ako ng palengke dyan. Kasi mahirap nang walang dalang pagkain dyan. Baka wala tayong mabilihan. Medyo malayo siya sa bayan. Dulo pa siya ng Batangas. Yan. So, bisi-bisihan tayo. So, ayan. Tingnan nyo yung dagat. Napakaganda. Yung katabi namin, ayan lang, oh. Kahapon pa daw sila dyan. So, pauwi na sila maya-maya. Kami ngayon lang dumating. So, kasi Sunday ngayon. Kaya yung iba pauwi na. Sabado pa raw sila nandyan. Si Boy gutom. Inayos na yung table kasi magluluto na ako. Para mamaya, wala na akong gagawin. Ayan. Napakaganda ng dagat, guys. Ang ganda ng view. Malinis siya. Nakaka-relax kahit mainit. Yan, tapos na si Boy gutom. Konting ligpit na lang ng mga gamit. Nakasaing na din ako. Ayan, oh, nakaluto na ako ng kanin. Ang dami naming kanin kasi matakaw si Boy gutom. Meron din akong isda. Yan yung nabili ko sa palengke. At yan yung ibababad ko na barbecue. Gagawin ko mamaya. Para sa ihaw-ihaw. So, ayan. Magluluto na tayo. Dito sa tabing dagat. Ayan. Naghiwa na ako dyan ng mga kamatis, sibuyas. Nilaga ko na yung tubig. Nagready na tayo. Kasi mahirap ang pakagabihin. Mahirap. Paigin na yung luto ng lahat ang pagkain natin. Yan. Sinigang na ulo ng tuna. Ang ating menu. Nabili ko yan sa palengke. Yellowfin tuna. So, ayan. May katabi akong cook dyan. Uminom muna ako at ako nahiinitan na. Refreshing. So, ayan guys. Dito tayo nag-set up ng lutuan sa harap ng dagat. Ayun ang ating bahay mamayang gabi. So, ayan guys. Lagyan na natin yung kamatis at sibuyas para sa ating sinigang. Yan, masarap magluto dito guys. Nakakatuwa din. Ayan, yung aking bubong dyan para hindi masyadong mainit. Ayan. Tapos maghibay na tayo ng mga gulay. So, bali dito guys, ang binayaran namin ay pag yung sasakyan mo nandyan sa likod, sa tabi lang din ng tent mo, may charge na 500. Tapos, ang tent pitching niya is 350. Tapos, may entrance kami na tag 100. So, bali 500 plus 350, 850 plus 200 is 1,050 ang overnight namin dyan. So, ayan, hiniwan na natin yung mga gulay. Hinimay-himay na. Mamaya may labanos pa akong binili dyan. Hihiwain din natin. Yan. Para lang tayo ditong nagpipiknik din. Sarili mo ang mundo mo. Tahimik. May peace of mind. Ayan. Masarap din magluto sa outland eh. Ayan, luto na ang ating sinigang na ulo ng tuna, yellowfin tuna. Ayan, oh. Dinamihan ko yung sili para hindi masyadong malansa kasi nakalimutan kong bumili ng luya. So, ayan, tikman na daw ni Boy gutom. Tingnan natin kung ano masasabi niya, kung masarap ba. Food critic ko yan eh. Ano? Ayan, parang nasarapan naman. Umisa pa ng higop. Ayan guys. Oh, nagustuhan. Ayan, naka-prepare na ang ating ihawan. Mag-iihaw na si Boy gutom. Ayan, tapos andito yung ating mga iihaw. Ayan na yung kanin natin, luto na. Ito yung iihaw natin na liempo at saka chicken inasal. Binabad ko na yan pagdating para malambot na siya. Ayan, yung ating sinigang na ulo ng isda, luto na din. At syempre, gumawa din ako ng insiladang mangga, pangtanggal ng umay. Ayun, si Boy gutom, tuwan-tuwa habang nag-iihaw.
Ganyan siya kasaya pag kaming dalaway magkasama. Nag-e-enjoy talaga siya sa Outland. Ayan, nako, parang sunog naman ang inasal natin. Pero okay lang yan, basta masarap. Masarap na rin kainin yan. So tara guys, kain tayo dito sa tabing dagat. Ayan, luto na ang ating mga pagkain. I-enjoy natin yung moment na ganito kasi ito yung sabi nga hindi na siya mababalik dahil tayo tumatanda na. Kain tayo guys, oh, ang sarap ng aming kain dyan. Sobrang sarap ng pakiramdam, pati nakaka-relax, nakakagana kumain kasi nasa tabing dagat ka lang kumakain. Ayun, habang tinatanaw mo yung dagat. So ayan yung sinigang nating isda. Ayan si Boy Gutom, ganado kumain. Sarap na sarap. Panay ang higop ng sabaw. Kain tayo guys, kain tayo. Ang sarap ng sinigang at ng inihaw. Kain tayo. Ayan yung ating liempong in-slice ko. Ayan yung tulingan na inihaw. At yung ating ensiladang napakasarap na may kasamang chicharon. Kain tayo guys. Mamaya magsuswimming na tayo pagkatapos. Tapos na kami mag-swimming. Ayan, nagre-ready na tayo para sa pagtulog natin. Pero bago tayo matulog, chillax muna kami dito ni Boy Gutom kasi maaga pa. Ayan, so chika-chika muna kami dito ni Boy Gutom. So ayan yung aming tutulugan for tonight. Nilagay na niya yung mga ilaw kasi madilim dito. Madilim dito. Ayan, meron din akong bracelet para sa lamok. Kasi kung meron kayo guys, magdala kayo ng ganito. Pero to dala kasi ni Boy Gutom to, galing barko eh. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas nito. Napaka-importante nito para hindi tayo dapuan ng lamok. So, ayan yung aming pika-pika dito. Meron ako isang beer. Tapos, habang nagchichikahan kami, ayan, oh, Boy Gutom mo. Relax na relax kasi malamig ang hangin. Nakakatuwa. Tahimik ang lugar. Nakakaantok. Maaga pa yan. Mga 7:30 lang yan eh. So, ubusin lang namin yung aming pika-pika. At kami matutulog na rin maya-maya. So, ayan yung aming setup sa gabi. Ayun yung aking mga damit na sinuot kanina na pang swimming. Sinampay ko para bukas tuyo na siya. Ayan, may nagka-camping din doon sa kabila. Sa bandang dulo. Ayan yung dala naming pika-pika. Nagbaon ako kasi baka walang mabili dito. Meron tayong pistachios, cashew nuts, dried fruits, tsaka cornic. Siyempre, hindi mawawala ang chicharon. Pero don't worry, may dala naman kaming gamot sa cholesterol. So, ayan. Sarap dito sa gabi. Pika-pika lang. Chika-chika lang. Chill-chill lang. Naku, ayan, lumakas na nga ang hangin. Yung aming bubong ay hinahangin na. Pero ayos yan kasi masarap matulog mamaya. Kasi malamig. Malamig na malamig. Ang klima dito pagkagabi sa tabing dagat. Kaya marami din yung nawiwiling mag-camping ngayon. Kasi nga sa edad natin, hindi na tayo bumabata. Gawin na natin yung gusto natin. So, ayan, gabi na. Matutulog na tayo.
Nagre-ready na ako matulog pero humahangin sa labas. Yung bubong namin hinahangin. So, tulog na tayo guys. Good night na. May dalawa akong mini fan dyan. Patayin natin yung ilaw kasi hindi ako makakatulog ng may ilaw. Good night guys. Good night. Oh, ayan. Good morning naman. Ayan ang sunshine dito sa Lubo, Batangas. Pag umaga. Ang ganda. Ang ganda. So, ayan. Tulog pa ako dyan eh. Si Boy Gutom nagigising. Kinuhanan ako ng video. Late talaga ako nagigising. So, ayan. Nagising na rin ako maya-maya kasi ang ingay ni Boy Gutom. So, ayan yung itsura ko pagka bagong gising. Ang pangit. Ayan, nasa likuran ko si Boy Gutom mo. Nagluluto na ng aming breakfast. Late kasi ako nagising. Sa bahay talaga, siya yung tagaluto namin ng breakfast. So, nandito ako sa ilalim ng puno ng buko. Nakaupo ako dyan. Nag-aano lang, naghihintay na maluto ang niluluto ni Boy Gutom. Sipag yan si Boy Gutom, basta kakain kami. Siya nagluluto ng breakfast lagi. So ayan, tara kain na tayo. Luto na ang fried rice ni Boy Gutom. Tikman natin. Ayan, yung tira nating ulam kagabi at saka nagprito pa siya ng itlog, talong at tuyo. Kain tayo guys. Masarap kumain dito sa tabing dagat pag ganitong umaga. Kasi maya-mayang konti uwi na din kami. Kasi may appointment pa si Boy Gutom ng after lunch. Kailangan makabalik kami ng Cavite. So hanggang dito na lang yung aming vlog. Thank you so much sa inyong panonood. So pabalik na kami. Napakasayang mag-camping. Ang ganda ng dagat. So, hanggang dito na lang. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless us all. Thank you, thank you.